Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion at ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa 7 ways to navigate the unknown. At una po nating tinalakay noon, see through the eyes of faith. Pangalawang po, remembers God's faithfulness. Pangatlo po, obey before you complain. Pang-apat po, trust God beautiful plan. Panlima naman po, prepare now for the prepared place. Pang-anim, surrender control to God. At ngayon naman po, be at the centers of God will. So pag sinabi po natin be at the centers of God will po, ito po yung ito na po yung nasa gitna na po tayo ng ating Panginoon or ito na po yung sa pagiging gitna po ng ating Panginoon Diyos at para po sa kanyang mga will po. So, para naman po sa ating scripture po, ito po yung matatagpo sa Genesis chapter 12, verse 1. At ito po ang sabi sa English po. The Lord has said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household, and I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. At ito naman po sabi sa Tagalog, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. So dumako naman po tayo sa ating katuruan. Una, being at the centers of God doesn't mean having complete knowledge. So sinasabi po dito, hindi po porket nasa gitna na po tayo ng ating Panginoon Diyos is complete knowledge na po tayo pagdating po sa words of God or mga gusto po ng ating Panginoon Diyos. Kahit nasa center naman po tayo, be still po sa pag-aalam po or pag-aaral po ng salita ng Diyos. Huwag po tayo maging kampante po dahil lang po sa sarili po nating kaalaman. So, halimbawa na nga lang po, sabi ng ating Panginoon Diyos, sinabihan niya po si Abraham na pumunta po siya doon sa chosen land po na ituturo po ng ating Panginoong Diyos. At doon po ay gagawin siyang dakila or kikilalanin po at magiging magandang bansa. So, doon pa lamang po pinapakita na po na si Abraham po is hindi po siya nagpapakampante sa sarili niya po, na doon lamang po siya titira sa lupain po nila, bagkus sinunod niya po yung gusto po ng ating Panginoon Diyos. Pumunta po siya doon sa land chosen po para mamuno po or makilala po siya doon sa chosen land po na pinangako ay tinuro po ng ating Panginoon Diyos. So doon dapat hindi po tayo dapat pa rin po talaga kahit may knowledge na po tayo sa ating Panginoon Diyos, kahit nasa center pa naman po, still po dapat hindi po tayo nakakampante po, bagkus dapat nag-aaral pa rin po tayo kahit nasa dulo or na malapit na po tayo sa ating Panginoon Diyos. So, pangalawang katulad po, being at the center of God will requires faithful obedience. So, sabi rin po dito, bilang isa daw po sa mga center na po ng ating Panginoon Diyos, ay dapat po yung requires po dito is faithful, paniniwala po, and obedience po is yung pagsunod po. Kasi sabihin po natin na sa gitna ka na po ng ating Panginoon Diyos, pero mas pinipili mo po minsan yung sarili mong gustuhin po or mas sinusunod mo pa rin po, is parang baliwala lang din po. Pero kapag alam na po natin sa ating sarili na tayo po isang anak na po ng ating Panginoon Diyos, nagtitiwala po tayo sa Kanya ng buong puso at sinusunod na po natin siya ng buong puso po, is dun pa lamang po sa requirements na po is pasok na po tayo bilang maging center po ng ating Panginoon Diyos. So, pangatlong katulad po, being at the centers of God's will leads to the centers of God's blessing. So, kapag pinagpatuloy po natin ang faithfulness and obedience po natin sa ating Panginoon Diyos, at being at the centers of God, ito po yung mag-lead po sa atin patungo po dun sa God's blessing po. Kasi, hindi po na yung God's blessing po na ibibigay po na ating Panginoon Diyos, alam po nating kagalak-galak po or makakabuti po sa atin, kasi pag si God po ang nagbibigay po ng blessings is super galak po talaga po sa puso or super
bongga kung sasabihin po natin. Excuse me po. So yun naman po, maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.